Welcome po muli sa gawain ng Panginoon. Welcome. Pakisabi sa katabi mo, salamat na dito ka. Amen. Salamat sa iyong pagmamahal sa Diyos. Salamat sa iyong covenant kay Lord. Praise God. We are His covenant people. Amen? We are His covenant keeper. And God is our covenant partner. Tandaan niyo po, ang iyong kapartner, ang mayroong tipan sa iyo, ang mayroong covenant sa iyo, ay ang Diyos ng langit at ng lupa. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Amen? Can we give Him the praise? Palakpakan lang natin ang Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat. Alam niyo po, ang sarap magpuri, ang sarap magpasalamat sa Diyos. Sapagkat araw-araw ang Diyos nagbibigay sa atin ng kanyang benefits. Amen? Naniniwala ba kayo sa benefits? Benepisyo. Araw-araw may benepisyo sa iyo ang Panginoon. Araw-araw ang Diyos mayroong benepisyo, nagbibigay ang Diyos ng kapakinabangan sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. So ngayong umaga ako po ay mangungusap sa paksang remember the benefits of the covenant. Alalahanin mo ang mga benepisyo, ang mga kapakinabangan ng tipan ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Alalahanin mong lagi. Alalahanin mong lagi ang kabutihan ng Diyos. Remember the Lord your God. Lagi po natin sinasabi yan. Remember Him who gives you the power to get wealth. Remember Him in the days of your youth. Remember the Lord your God. Remember His benefits in your life. And so the Bible says in Psalm 68 verse 19, sabi diyan, "Blessed be the Lord who daily loads us with" what? Benefits, the God of our salvation. Purihin ang Diyos na araw-araw nagbibigay sa atin ng pakinabang. Nagbibigay sa atin ng benepisyo. Nagbibigay sa atin ng kapakinabangan upang patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Upang tayo po'y patuloy na magpasalamat sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, araw-araw yan. Amen? Araw-araw ang Diyos may bago sa iyo. Araw-araw ang Diyos may bagong pagpapala sa iyo. Araw-araw ang Diyos may bagong inspirasyon sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay ng inspirasyon sa buhay. Bonus na lang ang ibang bagay sa buhay natin. And take note of the word, "Blessed be the Lord who daily loads us with benefits." Sino kailangan ng load? Si Lord naglo-load ng benefits. Amen? Nagbibigay siya ng benepisyo. Nagbibigay siya ng kabutihan sa iyo. Nagbibigay siya ng kahabagan sa iyo. Nagbibigay siya ng patuloy na kagalingan sa iyo. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos hindi patay. Ang Diyos hindi nagbabakasyon. Ang Diyos laging nakatingin sa iyo. Ang Diyos laging niyang hinihintay ang iyong papuri, ang iyong pasalamat sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon saglit. Lord, thank you. Salamat po. Alam niyo, ang ganda nito. I always meditate that word every day. Blessed be the Lord who daily loads us. Daily yon mga kapatid, araw-araw. Kaya wala kang karapatang malungkot. Wala kang karapatang magdala ng kabigatan sa buhay. Hindi natin binabaliwala ang kalungkutan, ang pagsubok, ang problema. Hindi lang natin sila binibigyan ng karapatan sa buhay natin. Hindi natin binabaliwala ang mga negatibong bagay, ang masamang atake ng kaaway, ang problema, ang mga suliranin. No, hindi. Pero hindi natin sila ina-advertise. Hindi natin yan binibigyan ng karapatan. Kaya hindi ka dapat malungkot. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. In God's presence, there is fullness of joy. In His presence. Whenever you are in His presence. Kaya nga dapat laging kasama mo ang Panginoon. He is our covenant partner. Kasama natin siya palagi, araw-araw. Kaya araw-araw may binibigay siyang bago sa iyo. Araw-araw may sinasabi siya sa iyo. Araw-araw iniingatan ka ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat sa Kanya. Hindi pwedeng hindi ka magpupuri sa Kanya araw-araw. Kaya pag gising mo pa lang, pasalamat ka sa Panginoon dahil nagising ka. Hindi lahat nagigising. Amen? Pasalamat ka sa Panginoon sapagkat may panibagong biyaya sa panibagong araw.
The Bible says, "Blessed be the Lord who daily loads us with benefits." Plural yan, mga kapatid. Marami ang mga benepisyo. Marami ang kapakinabangan sa Panginoon. Amen? Kaya hindi ka dapat nag-aalala, hindi ka nagwo-worry, hindi ka nababalisa sa buhay. Dahil ang Diyos laging mayroong benepisyo, may pakinabang sa iyo. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, every promise in the Bible is based on God's covenant. Lahat ng pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan sa buhay natin, nakabase yan sa covenant ng Diyos sa atin. Lahat ng salita ng Diyos, nakabase yan sa covenant niya. Kaya manatili ka sa kanyang covenant in order for you to experience benefits in your life. Stay in the covenant. Stay in God. Stay in connection with Him. Stay in your treaty with God. Stay in your relationship with the Lord. Stay in your friendship with the Lord. Amen? Stay in the Word of God. Read the Word of God every day so that every day you will receive the benefits. Every day. So sabi sa aklat ng mga awit again, mga awit, kabanatang 103, babasahin natin ito sa Tagalog, verse 1 to 5, sabi rito, "Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. At lahat ng nasa loob ko, lahat ng inward parts, in your inward beings, bless the Lord, purihin mo siya, purihin ang kanyang banal na pangalan." Amen? Talatang 2, "Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, mentally, emotionally, willfully or intentionally. Bless the Lord, purihin mo siya. Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang biyaya." Huwag mong kalilimutan ang lahat niyang biyaya. Huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mga pagpapala, ang lahat ng mga benepisyo sa iyo ng Panginoon. Talatang 3, "Siya ang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Siya ang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. Siya ang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Siya ang bumubusog sa iyo ng mga mabubuting bagay. Ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan." Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon tungkol dyan? Bless the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kasi, i-highlights po natin yan. That is the Word of God for us today. Tandaan natin, lahat ng pangako ng Diyos, itong sinasabing ito ng Panginoon, nakabase yan sa kanyang covenant sa atin. As long as you stay with God, as long as you stay in His Word, in His covenant, then para sa ito. Pakisabi sa katabi mo, para sa ito. Because we are His covenant people. He is our covenant partner. We are His covenant keeper. No, ingatan natin ito, ang kanyang tipan sa atin. Sabi ng verse 1, "Bless the Lord, O my soul." Pag sinabing soul, mind, emotion, will, your whole being talks about your inward being and all that is within me, all that is within you. Bless the Lord. Amen? Bless the Lord. Sabi ng verse 2, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." When the Bible says forget not, it means do not neglect His benefits in your life. Do not ignore His benefits in your life. Huwag mong kalilimutan. Huwag mong iwawalang bahala sa iyong buhay ang mga kapakinabangan, ang mga benepisyo na galing sa Diyos. Huwag mong ibabaliwala. Huwag mong kalilimutan. Forget not all His benefits. Verse 3, "Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases." It says all your iniquities. It says all your diseases. He forgives, He heals. Verse 4, "Who redeems your life." In other words, He redeems your life from destruction. And He crowns you with loving kindness. He crowns you with loving kindness and tender mercies.
who satisfies your youth or your mouth, in other version, your years, in other version, your days, with good things, ng mga mabubuting bagay, so that your youth, your life, is renewed like the eagles. Do you believe that? Niniwala kayo doon? Mga kapatid, ito ay mga pangako ng Diyos sa mga taong mayroong covenant sa Kanya. So tingnan po natin, isa-isahin natin ang mga benepisyong ito ng covenant. So first, what are the benefits of the covenant? Tingnan natin ano ang mga benepisyong ito na i-highlights po natin for you not to forget, for you not to ignore. Huwag mong baliwalain ito. Amen? Because ito yung makapagbibigay sa iyo ng kasiriwaan ng buhay na magiging katulad ka ng isang agila. Alam niyo bang isang agila, pag dumating ang bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan, lumilipad siya ng napakataas sapagkat ang bagyo ay pinaibabawan niya. Ganun ang agila. Ganun ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak, na masigit kang lumipad, humigit kang tumaas kaysa sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng problema, sa lahat ng mga pangyayari o circumstances sa iyong buhay, mas mataas ka pa. Why? Because you were seated in Christ in the heavenly places. You are in Christ. That is our spiritual position. Far greater than all the principalities, powers, and dominions, or evil spirits, and work of the evil spirits. So, tingnan natin ngayon itong mga benepisyong ito bago natin pag-usapan ng ibang bagay. First is forgiveness from all your iniquities. Huwag mong kalimutan na pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kapag alam mong pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, sabi nga ng Panginoon, sino higit na magmamahal sa Kanya? Sino higit na magmamahal sa akin, Pedro? Sabi niya kay Pedro. Yung ba pinatawad ko ng 500? O yung pinatawad ko ng 50? O yung pinatawad ko ng 500? Sabi ni Pedro sa kanya, Lord, yun ang pinatawad mo ng mas malaki. Mga kapatid, kung gaano kalaki yung kasalanan mo na pinatawad ng Panginoon, dapat mong alalahanin palagi ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Amen? Na hindi mo sasaktan ang kanyang kalooban. So, forgiveness is the first benefit. You see, forgiveness is a release from the guilt or penalty of an offense. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Kasi pag hindi ka napatawad or hindi ka rin nagpatawad, nakakulong ka sa sama ng loob, nakakulong ka sa galit, nakakulong ka sa kapaitan or bitterness ng buhay. Kaya maraming tao, bitter ang buhay. Maraming tao, nakakulong sa sama ng loob, sa problema. Bakit? Hindi nila naranasan ang pagpapatawad o walang pagpapatawad sa kanilang buhay. Tandaan mo, ang Diyos nagpatawad sa iyo. Amen? Yun yung una niyang benepisyo sa iyo. Sabi ng Psalm 103 verse 3, unang sentence, He forgives all your iniquities. Pinatawad niya. Yung taong sumampalataya sa Kanya, yung taong nagbigay ng buhay sa Kanya, yung taong nakipag-isa sa Kanya, nakipag-covenant sa Kanya, nakipag-relasyon sa Kanya, ay pinatawad ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, kasama ka dyan, ikaw ay pinatawad ng Panginoon. No? He forgives all, take note of the word, all your iniquities. Lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong kasamaan, pinatawad ng Panginoon. You see, the English word iniquities in Hebrew is avon, na ibig sabihin depravity or moral evil. Yung iniquities na tutukoy dyan, ito yung panloob na kasamaan. Nakatagong kasamaan. Nakatagong kasalanan. Ito'y magre-release sa iyo, yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo, ito'y nagre-release ng guilt sa iyong buhay. Sa lahat ng kasalanan. Kaya alam mo, yung taong pinatawad ng Diyos, higit yung pagmamahal niya dahil mas malaki yung pagpapatawad na pinagkaloob sa Kanya. Amen? Are you with me? Hindi ba kayo nasisiyahan na kayo pinatawad ng Panginoon? O baka may nakatago pang kasalanan sa buhay natin?
Alam mo, masarap, malaya ang pakiramdam, magaan ang pakiramdam pag walang nagpapabigat sa iyong buhay. Dahil ang kasalanan ang nagiging dahilan upang lalong bumigat ang buhay ng isang tao, upang isang tao lalong maghirap. Pero tandaan mo, ang Diyos ay nagpatawad sa iyo sapagkat ikaw ay nakipag-isa sa Kanya. Amen? Can we give Him the praise? Lord, thank you. Thank you for your forgiveness. Psalm 99 verse 8, sabi ng Good News Translation, it says, O Lord our God, you answered your people. You showed them that you are a God who forgives. The Bible says, He is the God who forgives. Siya ang Diyos na nagpapatawad even though siya rin ay nagparusa sa mga kasalanan. Pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Pero ang Diyos ay nagpapatawad sa taong nagpapakumbaba sa Kanya. Siya ang Diyos na nagmamahal. He is the God who forgives. Sabi sa Tagalog, Panginoon naming Diyos, sinagot niyang dalangin ng inyong mga mamamayan. Ipinakita niyo sa kanila na kayo ay Diyos na mapagpatawad kahit na pinarusahan niyo sila sa kanilang mga kasalanan. Of course, ang Diyos ay Diyos na matuwid. No? Siya ay matuwid na alam niya kapag may kasalanan, nais niya na ikaw ay lumapit sa Kanya upang humingi ka ng tawad, upang hindi maging mabigat ang iyong buhay. At tandaan natin ang pagpapatawad ng Diyos ay matindi. Tingnan natin yun kung gaano katindi. Salmo 103, talatang 8. Tingnan natin ito sa Tagalog. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Talatang 9, hindi siya palaging nanunumbat. Hindi nananatiling galit ang Diyos. Talatang 10, hindi niya tayo pinaparusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. He does not punish us for all our sins. Kahit na ang Diyos nagpaparusa, no? But still, God is a forgiving God. He wants you to be forgiven. He wants you to experience freedom from guilt. And so, dahil dito, sabi sa verse 11, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Amen? Sa mga may paggalang sa Kanya. Alam mo, pag pinatawad ka ng Diyos, lalo kang magkakaroon ng fear of the Lord. Amen? Maiintindihan mo, siya ang Diyos, siya ang hukom ng lahat. Sa panahon natin, ang tao walang takot. Patuloy silang sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Kasi ang kasalanan nagpapamanhid ng kanilang puso, ng kanilang kalooban. But the moment na intindihan ng isang tao na mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Diyos na nagpapatawad, lalapit siya. And praise the Lord, beneficiary tayo ng pagpapatawad ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. At hindi natin inaabuso ang Diyos. Alam mo, pag pinatawad ka, iingatan mo yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? Pag pinatawad ka ng isang tao, iingatan mo yung pagpapatawad na yon. Sapagkat ayaw mong saktan ng kanyang damdamin. How much more with God? Alam mo, pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, sa lahat ng iyong mga kasalanan, sa lahat ng mga kasamaan ng buhay. Kasi walang mabuti, wala kahit isa. Pero mayroong Diyos na mabuti na nagpatawad. Kaya sabi sa talatang 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? He has removed our sins as far as from the east is from the west. Ganun katindi ang pagmamahal, ang pagpapatawad ng Panginoon. Mga kapatid, ibang klase yung ikaw ay malaya. Hindi mabigat ang buhay. Amen? Kaya nga ang pagsamba sa Panginoon ay napakagaan. Ang pagpunta sa church ay hindi napakabigat o mabigat sa buhay. Bakit? Kasi alam mo, may tipan ka sa Diyos. At ang bunga ng tipan na yan, ang resulta ng tipan na yan, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang kanyang pagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya walang kasalanan na gaano mang kabigat o gaano mang kalaki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya magugulat ka pagdating mo sa langit. Yung hindi mo inaasahan, nasa langit. Yung inaasahan mo, wala pala sa langit. Ano ibig kong sabihin doon? Yung isang tao, kahit na gaano katinding kasalanan niya, pinatawad siya ng Panginoon. Pero may mga taong kumilala nga sa Panginoon, pero hindi naman siya nagpatawad.
Mga kapatid, kapag hindi ka nagpatawad, nakakulong ka sa kasalanang yon, at ito ang isang maaaring maging dahilan upang hindi ka makasama ng Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, magpatawad tayo. Amen? Sapagkat yun ang benepisyo ng Diyos sa atin. Pinatawad ka niya upang tayo magpatawad. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawang benepisyo is healing from all your diseases. Kagalingan sa lahat ng iyong mga karamdaman. Sabi ng Psalm 103 verse 3, second sentence, He heals all your diseases. Take note of that. Pinagagaling niya ang lahat mong karamdaman. Ang karamdaman hindi galing sa Diyos. Ang kagalingan ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapagaling. Pero bakit merong sakit, merong karamdaman? Paano nakakarating o nakakapasok ang sakit at karamdaman sa buhay ng isang tao? Dahil nga sa kasalanan. Dahil sa kapabayaan. Kaya nga, merong unang-una ang ginagawa ng Diyos sa atin, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan upang yung kanyang kagalingan ay mangyari sa atin. Now, the word heals in Hebrew is rafa, na ang ibig sabihin to restore you to a healthy condition. It's about restoration to a healthy life. Pagpapanumbalik sa isang malusog na kalagayan. Sabi ng Psalm 147 verse 3 in the Amplified Bible, He heals the broken-hearted and binds up their wounds, healing their pain and comforting their sorrow. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ay Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagbibigay ng comfort. Pinagagaling niya ang mga bagbag na puso. Ang mga pusong nabigo, ginagamot ang kanilang mga sugat. Hindi pwede sabihin ng Diyos ay nagbibigay ng sakit at karamdaman. No, never na ang Diyos nagbigay ng sakit at karamdaman. Pinahihintulutan niya ang sakit at karamdaman sa isang taong ayaw magsisi ng kasalanan kasi na-attract ang sakit at karamdaman doon sa kasalanan. Kasi sometimes ang sickness and diseases, ito'y ginagamit ng demonic spirit to control or to destroy the human body and even the human soul. But the Bible is saying to us, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sabi ng Exodus 15 verse 26, sabi ng Diyos, sabi niya, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on which I have brought on the Egyptians. Sabi niya, hindi ko ipahintulot sa inyo mga sakit at karamdaman na ipinahintulot ko sa mga Egyptians. Bakit ipinahintulot ng Diyos ang sakit at karamdaman sa mga Egyptians? You know why? During that time, kasi napaka-arrogant nila. Mapagmataas sila. Kaya pinahintulot ng Panginoon, tandaan natin, ang taong mapagmataas, punong-puno ng pride ang kanyang buhay. Pagiging makasarili, pinapasok siya ng sakit at karamdaman, hindi niya namamalayan. Upang siya ay turuan ng Diyos na magpakumbaba. And kapag ikaw ay nakaranas ng sakit at karamdaman, remember the covenant. Remember the benefits of the covenant. Remember si Hezekiah, during his time, lumapit sa kanya si Isaiah. At sabi sa kanya, ayusin mo na ang iyong sambahayan. Sapagkat mamamatay ka na, sabi sa kanya. Ano ginawa ni Hezekiah? Si Hezekiah lumuhod siya sa Diyos, umiyak siya sa Panginoon, at kanyang ipinaalala sa Diyos na mayroong covenant ang Diyos, na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Nagpakumbaba siya sa Diyos. Lumapit siya sa Panginoon, umiyak siya sa Panginoon. Hindi niya kinalimutan ang tipan. Hindi niya kinalimutan ang covenant. Hindi niya kinalimutan na ayon sa covenant, ayon sa tipan, ang Diyos nagpapagaling. And because of that, binigyan siya ng Panginoon ng extension. Sabi ng Diyos kay Isaiah, balik ka doon kay Haring Hezekiah. At sabi mo sa kanya, binibigyan ko siya ng extension pa ng buhay. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos ng tipan at siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya kung meron kang nararamdaman at alam mo, parang wala ka namang pambayad sa doktor, no, just
Iyak ka sa Panginoon. Iyakan mo ang Diyos. Iyak ka sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nahabag sa mga anak niya na umiiyak sa Kanya at lumalapit sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling. Sabi niya, I am the Lord who heals you. Can we give Him the praise? Ako ang Panginoon na nagpapagaling. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran, nagpapagaling siya. Pero bakit ang iba parang nahihirapan sa buhay? You know why? Simple lang ang sapin po natin, mga kapatid. Kinalilimutan ito. Ini-ignore ito. Minsan binabaliwala ito. Pag binaliwala mo ito, binabaliwala mo ang iyong covenant kay Lord. Pag wala kang Biblia, wala kang reading, wala kang meditation ng salita ng Panginoon, hindi mo inaalaala sa iyong buhay ang covenant ng Diyos sa'yo. At kapag nangyari yon, bumibigat ang buhay, nawawalan ng pag-asa, nagiging negatibong kaisipan, at ang bukang bibig ay puro sakit at karamdaman, ang bukang bibig ay puro kahirapan. Bakit? Sapagkat binaliwala ang tipan ng Diyos. The Bible says, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano yung benepisyo niya? Pagpapatawad. Pangalawa, pagpapagaling. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At pangatlo, katubusan mula sa kapagkawasak ng buhay. Redemption from the destruction of life. Katubusan, yan ay benepisyo ng covenant ng Panginoon. Tandaan natin, every promise of God is based on His covenant. Every word of God is based on His covenant. Every work of God is based on His covenant. Ang Diyos hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagawa, hindi siya nagsasabi ng isang bagay na labas sa kanyang covenant. Because He is the covenant God. He is a faithful God who keeps His covenant from generation to generation. Mga kapatid, ang pinakamagandang nangyari sa akin, naintindihan ko ang covenant. Naintindihan ko ang tipan. Maraming tao hindi nila naintindihan ng covenant, kaya nung hindi nila naintindihan ng covenant, binabaliwala nilang relationship nila kay Lord, binabaliwala nila yung kanilang prayer life, binabaliwala nilang Word of God, and because of that, bumibigat ang buhay. Mga kapatid, kung gusto mo maging magaan ang buhay, maranasan yung Psalm 68 verse 19 every day, that the Lord is the one who daily loads us with benefits. Keep on. Keep on. Be aware. Be conscious. Be mindful. Remember His covenant. Amen? He is the one who gives redemption. Sabi ng Psalm 103 verse 4, first sentence, He redeems your life from destruction. Take note of that. It is a personal word of God for you, for the believer, for the covenant keeper. He redeems your life from destruction. The English word redeem in Hebrew is gal, which means to purchase by paying a ransom fee. Yun ang ibig sabihin sa Hebrew word, na kapag ikaw niredeem ka, binayaran ka, binili ka, may nagbayad sa iyo upang maging sa Kanya. At dahil ikaw ay nasa Kanya, binayaran ka ng dugo ni Kristo. Therefore, beneficiary ka ng lahat ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Di ba kayo excited doon? Ako excited ako rito, pero parang hindi kayo excited. I'm so excited for the Word of God. Why? Because He forgives all my sins, my iniquities. He heals all my diseases. Hindi natin binabaliwala ang sakit. May sakit, may karamdaman. Pero huwag nating bigyan ng karapatan sa buhay natin. Huwag nating i-advertise. Kaya ngayon, usapan nga na matatanda eh. O kamusta ka na? Ano na maintenance mo? Diba? Nakakagulat. Kaya ako sinasabi ko, Lord, may maintenance, pero ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Isang araw merong totoo at tunay na kagalingan. Confess. Declare the Word of God in your life.
Sabi sa Bible, my son, sa Proverbs chapter 4, hindi ka nakawala sa isipang to. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 20, 21, my son, give attention to my word. Give attention to my covenant. Incline your ears to my sayings. Keep them. Do not depart from them. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find it, and health to their bodies. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, makapangyarihan. Ito ay kagalingan sa ating katawan. Life and health to their bodies. And of course, the Word of God is saying us that the Lord has redeemed us. The Bible says, redeem is to purchase. And the word, tingnan natin yung word na distraction. The word distraction in Hebrew is death and punishment in hell. Kaya ka tinutubos ng Panginoon para hindi ka mamatay at maparusahan sa impyerno. Yun ang reason bakit si Jesus Christ, ang anak ng Diyos na buhay, ay bumaba sa mundo natin at kinuha ang ating mga kasalanan, dinala sa kanyang katawan doon sa krus, tumagas ang kanyang banal na dugo upang tayo po ay hindi mamatay o mapahamak at mapunta sa impyerno, kundi sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa pamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya, sa pamagitan ng ating covenant partnership sa Kanya, maranasan natin yung total redemption sa Kanya. Amen. Can we give Him the praise? Ladies and gentlemen, these are the benefits. Men and women of God, men and women of the covenant, you have the benefits of the covenant. Forgiveness, healing, redemption. Sabi ng Psalm 34 verse 22, the Lord redeems the lives of His servants. And none of those who take refuge and trust in Him shall be condemned or held guilty. Take note of what the Amplified Bible is saying. Those who take refuge and trust in Him shall be none of those who take refuge and trust in Him shall be condemned. Walang sino man sa Kanya na nagkumanlong, nagtiwala sa Kanya, nahahatulan o magiging guilty. No one. Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya. Ibig sabihin ng mga servants, mga naglilingkod sa Kanya. Kasi kapag may covenant ka kay Lord, maglilingkod ka sa Kanya. Amen? You will serve Him, you will honor Him, you will give Him the praises and all the glory. You will give Him your worship. You will serve Him with all your heart. And because of that, because you serve Him, because you trust, you take refuge in Him, then therefore, you will not be liable, you will not be condemned, you will not be held guilty. Hindi kanya pababayaan, kakanlungin kanya. Kaya kapag nasa kamay ka ng Diyos, nasa presensya ka ng Diyos, those who are in the living presence of God, no, they will have that refuge. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng atake ng kaaway. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ng Panginoon. Merong redemption. Be mindful of that. Tinubos ka ng Panginoon. Inalis ka ng Diyos sa kasalanan. Huwag kang mamalik sa kasalanan. Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Pinagaling ka ng Diyos, don't go back to sickness. Apakan mong sakit at karamdaman. Tinubos ka ng Panginoon. Pinatawad ka niya, pinagaling ka niya. And pang-apat na benepisyo ng Panginoon, He crowned you with loving kindness and mercy. It is about the crown of loving kindness, korona ng pagmamahal. Kinoronahan kanyang ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kahabagan. Alam niyo, bawat anak ng Diyos, bawat merong mga taong may relasyon sa Kanya, merong covenant sa Kanya, may tipan sa Kanya, merong korona. Nasa iyo yung korona ng kahabagan, korona ng pagmamahal ng Diyos. No? Pinapaligiran ka ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung English word na crown in Hebrew is atar. Sabihin natin, atar. Ayan. Atar. Nang ibig sabihin to encircle and to surround. You are surrounded, encircled by the love of God, by His mercy.
Kaya nga sa context natin ito, pinapaligiran ng Diyos, kinukoronahan ng Diyos ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kahabagan, yung mga mayroong tipan sa kanya. Remember the benefits of the covenant. Amen. May covenant ka. Do not ignore that covenant. Be committed to the covenant. Be faithful to the covenant. Psalm chapter 5, verse 12, it says in the Amplified Bible, "For you, O Lord, will bless the uncompromisingly righteous." The righteous is not compromiser. It says, "The Lord will bless the uncompromisingly righteous, he who is upright and in right standing with him. As with a shield, you will surround him with goodwill, with pleasure and favor." You see, God encircled you, surrounds you with His goodwill, with His loving kindness. Kaya ang Diyos, hindi siya natutuwa na ang mga anak niya nalulungkot, nababalisa, may sakit at karamdaman. Hindi siya natutuwa. And that is why God has given us the benefits. And you have the authority na apakan mo ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. Speak what you believe and believe what you speak. Say what you believe what you say. Ano pinaniwalaan natin? Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, covenant ng Diyos yan. God will never ever break His covenant nor alter the words that comes from His lips. And man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito ang pagkain natin. Ito yung kasunduan natin. Ito yung tipan natin. Mamuhay tayo dito at hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kahabagan, ang kagandahang loob ng Diyos ay nasa iya. Amen. Purihin ang Panginoon. At panglima, satisfaction. By nature, people are not satisfied. Men are not satisfied in this life. But our satisfaction is with God, with His good things in our lives. Yung kasiyahan sa kanyang mabubuting bagay. Psalm 103 verse 5, He satisfies your mouth with good things. He satisfies your life with good things. And you should be aware of that. You should be conscious and mindful. And you should remember, do not forget, do not ignore. Huwag mong kalimutan, huwag mong ibaliwala ito. People will ask, asan yung mabubuting bagay? Asan yung mga bagay ng pagpapala ng Panginoon? Para maranasan mo yun, makita mo yun, stay in Him, stay in the covenant, continuously be faithful to His word, to His covenant, for you to be satisfied in this life. He satisfies your mouth with good things. The English word satisfies in Hebrew is sauba, meaning to be filled with good things. Mapuno ka ng mabubuting bagay. Yes, of course, may masasamang bagay. Pero ayoko mapuno ng masasamang bagay. Gusto ko mapuno ng mabubuting bagay na mula sa Panginoon. Bakit? Kasi ako ay may covenant sa Kanya. Lahat ng may covenant sa Kanya, pinupuno niya ng mabubuting bagay. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Psalm 107 verse 8, sabi diyan, "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness." O nawa ang mga tao ay magbigay ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang kabutihan for His wonderful works to the children of men. Meron siyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng tao. These are the people who have that covenant with God. Verse 9 sabi niyan, He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness.
Ang kailangan lang natin talaga na hanapin natin siya, magkaroon tayo ng longing sa Kanya. He is the one who will satisfy you with His goodness. He will renew your life. You will be like an eagle. No, magiging agila ka sa Kanya. Ibig sabihin, magiging malakas ang iyong pamumuhay. Magiging matindi ang iyong pamumuhay. May mga tao, kinukote nila ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, pero wala sila sa covenant ng Diyos. At may danger yon, mga kapatid. Kasi may mga taong kahit na namumuhay sa kasalanan, kinukuha nila ang pangako ng Diyos. Never na mangyayari yun sa kanila. Kaya nga unang-una, ang Diyos nagpapatawad. Yun yung benepisyo. Pamumuhay ng matuwid, kagalingan, praise the Lord, katubusan, korona ng kanyang kagandahang loob at kahabagan. And of course, yung satisfaction. He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ito yung mga benepisyo. Huwag mong kalimutan. Huwag mong pabayaan. Kasi nais ng Diyos maging masaya ka. Pwede mo bang itiyan ng katabi mo, sabihin mo sa Kanya, nais ng Diyos maging masaya ka. Nais ng Diyos maging masaya ka palagi. Hindi yung pag nakita ka, nakakunot ang noo. Na parang hirap na hirap ka sa buhay. Mga kapatid, meron kang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagmamahal sa iyo. Amen? And I will close in this one, Psalm 103. We're still in the Psalm 103. And it says in verse 15, sabi diyan, our days on earth are like grass. Think about this. Ang ating mga araw sa mundong ito ay katulad ng damo. Like wild flowers, we bloom and die. Amen? Ganun ang buhay natin. Ganun ang buhay ng tao. The wind blows, then we are gone, as though we had never been here. Ito ang buhay ng tao. Katulad ng damo, ng wildflower, na nagbo-bloom, and then mawawala. But, take note of verse 17, but the love of the Lord remains forever with those who fear Him. Ang pag-ibig ng Diyos na nanatili magpakailanman doon sa mga may takot sa Kanya, doon sa mga mayroong paggalang, mayroong pag-o-honor sa Kanya. And His salvation extends to the children's children. In other words, in your generation, mayroong extension ng pagmamahal, ng kabutihan ng Panginoon. Verse 18, it says, of those who are faithful to His covenant, of those who obey His commandments. Can we give Him the praise? Ang pag-ibig ng Diyos mananatili. Ang tao katulad ng damo, wildflower, bumulaklak, nag-bloom, nagpo-flourish ang buhay, nandyan, pagkatapos mawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos, mananatili magpakailanman, kanino? Doon sa mga tapat sa Kanyang covenant at sa mga sumusunod sa Kanyang salita. At meron itong extension sa Kanyang pamilya, sa Kanyang generation. Yung bang pagkawala ka na sa mundong ito, hindi ka mababagabag. Hindi pa parang merong iba na ayoko pang mawala kasi hindi pa handa ang aking pamilya. Kung ikaw inihanda ka ng Panginoon, ihahanda rin ng Diyos ang iyong generation. Ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang lahat ng benepisyo ay para sa iyo at para sa iyong mga magiging generation. Amen? Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Merong extension ng kabutihan, matinding benepisyo. At merong exemption sa lahat ng sakit at karamdaman dahil siya ay Diyos na nagpapagaling.